So pag gusto mo, tugunin ka agad ng Diyos. Suplihan ka agad ng Panginoon. Sumunod ka muna ng may pagsakripisyo. Grabe yung sakripisyo ng mag-asawa, Sister Shara. Tipo nang testify niya. Grabe. Pero ang Panginoon, no? Sabi dito ng Panginoon, God says your pain and lack before you even asked. Nakikita ng Diyos nung naramdaman mong sakit. Nakikita ng Diyos nung naramdaman mong bigat. Nakikita ng Diyos yung naramdaman mong paghihirap. Ngunit nagpatuloy ka. Sinunod mong kalooban ng Diyos. Sumamba sila. Nagpupuri sila. Nagbibigay sila. Ginawa pa rin nilang tungkulin na bilang Kristiyano. Kaya ang Diyos natuwa, katulad ni Abraham. Lahat nilang pangailangan, God says your pain and lack. Kulang na pangailangan mo sa buhay. Before pa kuno, hingi ka sa Kanya. Before ka pa hingi sa Kanya, nakikita na ng Diyos anong kulang sa atin. God sees your pain, your trials, your problems, your hardship, and your lack in your personal life. Nakita niya anong kulang sa atin. Kahit hindi ka pa daw hingi, alam na ng Diyos. So, sa tamang panahon, in the due time, in a perfect time, pinagkaloob ng Diyos sa kanila. May pito, ano nang tawag? Pikos? Mahirap ang babae pag makaanak pag may pikos. Pero nawala yung pikos, imposible yun. Andyan lang yan sa babae. Or bakit nawala? Kaya pala yung naramdaman yung sakit, di malaman. Pinagpatuloy kahit masakit yung tiyan niya. Musamba dito. Nakita ng Diyos ang ilang naramdaman na sakit. Inalis ng Diyos yung pikos. Nagulat na buntis siya ng insakto. Dahan-dahan, tinutugunan ng Diyos, gumawa ng paraan ng Panginoon hanggang naluwal niyang normal niyang anak. Walang operasyon, walang lahat. Normal inanak. Kumilos ang Diyos sa buhay nila. Di ba? Napakabait ng Panginoon. Totoo yung pangako niya. I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I will go before you and I always there. In times of needs, in times of difficulties, in times of pain and trials, struggle, diyan ang Panginoon. Diyan lang siya. Hindi tayo patalikuran, hindi tayo pabayaan. But while you trust His promises, Abraham trust God's promises even when it made no sense. Wala sa nakita, wala sa naramdaman. Pero after he done the will of God with sacrifices, naawa ang Diyos. Hindi pinatutulutan mamatay ang anak niya. Kaya pagtingin ni Abraham sa kabila, doon sa ilalim ng mga puno, andun pala yung kapalit ni Isaac. Tupa. Pinalit doon. Kaya in times of difficulties, even kamatayan, kahirapan, pag nakita nyo, you are willing to obey, to decide to follow the Lord with all sacrifices. Hindi ka pala pabayaan, Diyos mapapahaba. God will provide everything. He supply all your needs, even your lack in your home, in your personal life. Tandaan mong kulang, ibigay ng Diyos. I-supply niya. Palitan niya ang kahirapan. Palitan niya ang kahirapan sa buhay ng masaganang biyaya, pagpapala. Dahil sabi niya, God will supply all our needs according to His riches in glory in Jesus Christ. Makita pa natin yung himala. We sin,
Sabi niya, you send, anong nyo nakita? You send the goodness, the mercy, kindness, and miracles of the Lord. God will provide. Amen? Jehovah Jireh, meaning to see and perceive. Makita mo at maramdaman mo ang kabutihan ng Diyos at pangapagpapala sa kabila ng kasakitan, sa kabila ng naramdaman mong hinagpis, sa kabila ng naramdaman mong depressed ka, kabila ng naramdaman mo parang anxiety ka, naramdaman na wala ka ng pag-asa. You see no hope for everything. You see no sense in your life. But the Lord sees your pain. The Lord sees your difficulties. The Lord sees what you are now happening in your life. Nahihirapan ka. But still you're trusting the Lord. But still you're doing His will. You continue serving the Lord. In a perfect time, God will provide because He is Jehovah Jireh. Palagpagan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Brother Pire, ganun din kanina. Pari-pariyo mga testimony. Sabi ko, grabe yung Panginoon. Jehovah Jireh ka talaga. In times kailangan mo na, may gagamitin ng mga tao. God uses ordinary people to feed or supply your needs. Hindi naman talaga bababa ang Diyos sa harapan mo nga siya maghungit sa iyo. Gagamit siya ng tao para pagpapalain ka. Amen ba? Amen ba? Kaya instead of Isaac, nagamit siya ng tupa. Pinalit kay Isaac. Para papatayin, para sunugin, nga inihaw para sa Diyos na libre ang anak niya. Ganon po kabait ang ating mahal na Panginoon. Di tayo niya papahirapan, di tayo lisulisurin ang ating Panginoon. Diyan lang, may mga bagay lang na gusto alisin ng Diyos sa atin. Yung doubts, yung pagbabadali, yung kalungkutan, yung pag-alala, alisin ng Diyos. Everybody say, Pastor. But about removing anything that took place above God. May alisin na ng Diyos ng mga bagay. Pag may mga pagsulay sa buhay ng testing, hindi para mawala tayo, kundi may isang bagay lang nga alisin ang Diyos sa atin. O makita mo nga you put first above God sa lahat mong desisyon sa buhay, hindi ikaw. Hindi tayo. You put first God in your heart, in your mind, sa lahat mong desisyon. Ayaw ng Diyos kaya madaliun ka, para nagtiwala ka sa magaling ka, marunong ka, marami ka abilidad. Ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon, pakita mo, sunod-sunuran ka lang. God chose to obey. Abraham chose to obey God. Pinili niya sumunod, naniwala siya sa pangako ng Diyos. Kahit wala siya nakikita, wala siya naramdaman, sunod-sunuran lang siya. Pero at the end of the day, nakita niyang pag-provide ng Diyos. Nakita niyang pag-plaster ang ating Panginoon. Kaya naging happy si Abraham. Pinagpala si Abraham. Ganon din, pag sundin natin na ginawa ni Abraham, sila mga great with the Bible, sila po nag-great example for us. And you must to follow His steps. Gawin natin po ito. Everybody serves the Lord. Verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, by myself I have sworn, saith the Lord. Nangako pang Panginoon kay Abraham. Sabi sa 16, no? Nakita ng Panginoon, no? Ang ginawa ni Abraham, sabi ng Panginoon, but myself I have sworn. Anong pa, Panginoon, saith the Lord, because thou hast done this thing. Ginawa mo mga bagay na to. At hindi mo pinagkait sa akin yung anak mo, ang iyong bugtong anak. Anong sabi sa 17? That in blessing I will bless thee. And in multiplying I will multiply thy seeds as the stars of heaven. 18.
and in thy seeds shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Tawagin kang pinagpala ng buong nasod sa tibok kalibutan dahil ikaw sumunod sa aking busis. Pag sumunod ka pala sa gusto ng Diyos, grabe, blessing upon blessing, I will multiply thy seeds. Grabe nga blessing. You called all the nation blessed, pinagpala ka. Sabi nyo, dakit? Pinakinggan mo ang busis ko. Pinakinggan mo ang utos ko. Pinakinggan mo ang gusto ko sa iyo. Kaya maminas, paglingkod natin, pakinggan palagi natin ang utos ng Diyos. Sundin palagi natin ang kalooban ng ating malapit, hindi po yung ating sarili. Ang paglingkod sa Diyos, hindi atras abante, kundi naumpisa mo lang naman umabante. Umabante ka lang, umabante, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi na dito sa Biblia, sa itong mensahe kanina, Abraham chose to obey. Piliin mo yung pagsunod. Maniwala sa pangako ng Diyos. Kahit wala kang nakita, wala kang naramdaman, pero sa dulo yan, ipakita ng Diyos sa iyo, paano ka pagpapalain ng Panginoon. And you shall see it, how God will provide and solve your problem. Jehovah Jireh, the root word of Jehovah means to see. Makita mo. Makita mo sa dalawang mata mo, or perceive, maramdaman mo. Because God sees your pain and lack before you even asked. Nakita na pala ng Panginoon yung mga pangailangan natin before pa tayo humingi. Amen? Amen? At hindi ka na pala humingi, nakita ng Diyos eh. Lord, wala kaming bitsin. Wala kaming kamatis, nakikita na ng Diyos yan. Lord, wala kaming bigas, nakikita ng Diyos. Before ka pa mangayo, nakikita na ng Diyos. Sundin mo lang kalooban niya. Kahit walang pera, walang pamasahe, pupunta sa sambahan. Kahit wala ng pera, bibigay pa rin sa church. Wala. Kita na, just to obey. Choose to obey. Trusting God's promises. Kahit wala ka nakikita. Pero sabi ng Biblia, ipakita ng Diyos sa iyo kung paano, iparamdam ng Diyos sa iyo kung gaano katotoo yung pangako niya nga, He is Jehovah Jireh. God will provide everything. Palapakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, sa maiksing mensahe ng Diyos, nawa maintindihan natin. Amen ba? Ang Diyos mag-provide in the right time. God does not always show up when we want, but He's always on time at the place of obedience. Ang Panginoon, ayaw niya nga palagi ka lang, ayaw niya ipapakita sa iyo palagi ang mga pagpapala, nga lahat mong pangailangan i-provide niya. But God says, but He's always on time at the place of obedience. He's always on time at the place of obedience. Ayaw ng Diyos niya, ibigay ka, papalain ka palagi. Dapat ito, pamita mo. Provision at the right time. God does not always show up when we want. Hindi niya pinapakita. But He is always on time at the place of obedience. Tulad sila, on time dumating. Pag nakita niyo sumusunod ka lang, sumusunod sa Kanya, on time, ibigay ng Diyos sa iyo sa oras sa pagsunod mo. Tama-tama talaga. Kinanglan ko na ngayon, pera. Yan, sabi ng Biblia. But He is always on time at the place of obedience. Kaya sumunod muna tayo. Amen. Para sa on time, ibigay ng Diyos sa atin ang ating mga pangailangan. Mapalakpakan ba natin ating mga Panginoon? Everybody say, praise the Lord! The ultimate provision. Anong ultimate? Katapusan nga pag-provide ng Diyos. On time. Isaac carrying the word points toward to Jesus carrying the cross. Jesus is God's ultimate provision for our sin. Parang katulad ba kay Isaac, bit-bit niya yung mga kahoy doon. Parang katulad din sa Panginoon, bit-bit niya ang cross nga kahoy. Amen ba? Kaya siyang Diyos ay siya ay ultimate. Ay ibig sabihin, ng ultimate,
siya po'y mag-provide sa huling oras ng ating pangailangan. He provide sa ultimate, katapusan, right time, oras sa insakto, ibigay siya sa God, an ultimate provider of everything. Ayaw mahadlok, ayaw matakot. Amen? Lord, bukas ng aking putulan ako ng ilaw. Bukas, Lord. Putulan ako ng kurinti. Lahat putulan na ako. Putulan ako ng kamay. Lord. Amen? Huwag isipin mo, God is our ultimate provider. Amen ba? Ultimate katapusan. He's always there at the end, right time, ibigay ng ating Panginoon. At papatawarin tayo. God, ultimate provision for our sins. Inalsa ang cross sa Kalbaryo para sa katapusan, i-provide niya ang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya kung nag-provide ng problema ka ngayon, mahirapan, parang malayo ang blessing, baka may pagkukulang ka. Search your heart. Baka kulang ka sa pagsamba, kulang ka sa pagpupuri, kulang ka sa kabanalan, baka kulang ka sa pagbibigay. Maraming kulang. Kaya, magsisi ka muna. Sabi ng sister natin, nagsisi kami, naginulsul kami, nakakumbilabid, nagpuri kami, grabe. Pagkatapos, may lumapit nga midwife, siya mismo nagsabi sa amin, tulungan ko ikaw. Ultimate, last hour, last minute, ang Diyos nag-provide. Maya-maya, biglang lumalaki. Yung ano niya. Nakapanganak siya ng normal. Walang cesarean. Wala silang ginastos. Grabe ang Panginoon ba? Napakabait. Mabait bang Diyos? Mabait ang Diyos sa mga sumusunod. Pero pag hindi ka sumunod, mabagsik ang Diyos. Last verse. Romans 11:22. Pag-ibasa. Napabag mo diya? Praise the Lord. Sa aklat ng Roma, Kabanata 11, ang talata ay 22. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahuhulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Palakpakan na delikado pala, oh. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which feel, nahuhulog, lumalayo. Nahuhulog, lumalayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Severity, kabagsikan yon. Kabagsikan, katapangan ng Diyos. Ngunit, goodness, kabutihan, if thou continue in His goodness. Kabutihan, kung ikaw ay nagpadayon, nagpatuloy ka sa pagsunod sa